Alam niyo, sa lahat po ng mga pinagdaanan po natin in the past year, kapatid, ito po ang pinakamalungkot na pwede mangyari sa iyo. It is a tragedy that after a year of ups and downs of life, we have learned nothing. No, we have not matured, we have not grown in our Christian life. Yun ang tragedy. No? Na nakaisang taong ka noong 2023. Praise God, buhay ka pa hanggang ngayon. Hallelujah. Pero ang tragedy doon kung wala ka namang natutunan. No? Hindi ka naman nag-mature at hindi ka naman lumago sa iyong buhay Kristiyano. Amen. So kapatid, no, hindi pa naman tapos ang 2023, you will look back, reflect. No? Lord, ano ba yung mga nangyari sa akin? Lord, ano ba yung mga na-miss ko? Ano ba yung mga mali kong mga ginawa, yung mga decisions ko? Lord, no? And today, pwede po natin muling ilapit sa Diyos yan. Amen. Kasi gusto natin, no, matapos ang itong taon na ito, na tayo po ay may natutunan sa Panginoon, tayo po ay binago ng Diyos. So question, are you ready for 2024? Sino dito ready? Tingnan mo yung katabi mo, ready na ba yan? Ready na? No? I'm so ready na. No? Ready na akong kumain mamaya ng marami. No? Huwag lang ho kayo magpapaputok. No? Bad yun. We're ready for 2024. Amen. Dahil alam natin, God is not yet finished. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Marami pang gagawin si Lord na mabubuti, magaganda, kaya dapat maging excited tayo. So today, no, the title of our message is Trusting God for the Next. Merong next. Maya-maya lang may next na. No? Pagsapit ng 12:00. But we need to learn to trust in God. We need to learn to trust God sa mga darating na araw at darating na taon. Hallelujah. Meron pong verse in Romans chapter 5 verse 6 to 8. Yan po ating pag-aralan about trusting God. Romans 5, 6 to 8 says, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ang ganda po nitong verse na ito. Okay? Sabi po nung verse 6, you see, just at the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tayo yung tinuturing dito na ungodly. No? Tayo yung tinuturing dito na ungodly. Tayo yung mga tao na kung saan noon ay hindi tayo nakakakilala sa Diyos. Alam nating may Diyos, pero hindi natin siya nakikilala personally. Wala tayong relasyon sa Kanya. In fact, no, okay lang tayo sa ating buhay kahit wala tayong Diyos. No? Paminsan-minsan tatawag tayo sa Kanya pag Holy Week, yan, o kaya pag may problema, pag Pasko at may okasyon. Okay? Pero dito sa verse 6, makikita natin, no, noon talaga, lahat po tayo, walang exempted, we are all ungodly. Ibig sabihin, hindi tayo makadiyos. Ayaw natin sa Diyos. No? Many of us here, no, we don't need God. No? Naaalala ko po nung ako'y hindi pa nakakilala sa Diyos. Ang buhay ko po noon para po akong walang Diyos, walang kinikilalang Diyos. Bakit? Kasi yung aking mga ginagawa, no, sometimes, no, very risky na siya, na kung saan ay pwede na ako mapahamak and yet wala akong pakialam. Basta masaya. No, basta enjoy. No? Ungodly. Para bang hindi mo kailangan ng Diyos kahit anong mangyari sa akin, no? Okay lang, tanggap ko. No? Ganyan tayo noon. We don't want God. Ayaw natin ng Diyos kasi iniisip natin, ako, pag nakilala natin ng Diyos, papakailaman niya yung ating mga bisyo, pakailaman niya yung ating
mga maling ginagawa, no? Masaya pa naman yun. Oh? Pero ito po ang katotohanan. Ayon dun sa verse 6, no? Tayo pong lahat ay powerless. No? Sabi dito, when we're still powerless. Bakit? Kasi, tayo kala natin malakas tayo, kala natin okay tayo, kala natin tama yung ating ginagawa, pero the truth is we are powerless. Why? Why we are powerless? Because we are deceived. Nalilin lang tayo, kala natin okay na yung buhay natin, we are deceived and we are in darkness. Sino po dito dati ang buhay niya nasa kadiliman? Yan. Baka hanggang ngayon nasa kadiliman ka pa rin, ha? Wala na dapat. No? Hindi na tayo ganon. Amen? No? During those times, kapatid, no, ang minsan iniisip natin nung tayo nasa darkness pa. We are ungodly. During those times, akala natin okay tayo. Niisip natin, saya nito okay naman to Normal naman to Ito naman yung nangyayari sa maraming tao. No? Hindi mo pa alam yung born again. Hindi mo pa alam yung Christianity. Alam mo may Christianity, pero hindi mo pa na-experience. Wala ka pa dun. Hindi mo pa nakikilala si Jesus. No? Yung buhay mo doon sa kasalanan, niisip mo okay ka. And we don't care about God. We also don't care about our life. No? Yung nga, katulad yan sinasabi natin, risky na yung ginagawa mo. No? Pwede ka na mamatay, pwede ka na mapahamak, and yet you don't care. Iniisip mo lang, buhay to, kailangan masaya, kailangan enjoyin natin. We don't care about our life. We don't care about our future. Na ano ba magiging impact nitong ginagawa ko ngayon sa aking future. Yan yung buhay natin noon. At alam ng Diyos kung nasaan tayo. Alam ng Diyos kung ano yung status mo noon. Alam din ng Diyos na hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Alam din ng Diyos na hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. God knows our inability to save ourselves and change our lives. Amen. Yan po yung katotohanan natin noon. And I pray wala na pong ganyan. Amen. Hallelujah. Pero pagdating po dito sa verse 8, sabi po, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Alam nyo, naririnig ko na po itong verse na ito. Pero, pag naririnig ko itong verse na ito, napapasal ako. No? Maganda sana pero hindi ko maintindihan. Now listen, tingnan niyo po ito. Look back doon sa buhay po ninyo. Nung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, no? Nung ikaw ay kasama mo yung tropa mo, masaya kayo, no? Lasing na lasing kayo, hindi nyo na alam ginagawa mo, manhid na yung mukha mo, no? Wala ka ng pakiramdam, hindi mo nakilala kung sino yung kasama mo, kung sino yung kinikis mo dyan, no? Ikaw ay lungon-lungo sa bisyo, nagdadrugs ka, mali yung relasyon na meron ka, mali yung buhay na ginagawa mo, alam mo yon? Ganun. Habang ikaw nag-i-enjoy, sarap na sarap ka sa ganung buhay, yun talaga ang buhay mo. Sino dito sa inyo sinabi mo, Lord, sagapin mo ako dito? Lord, I need a Savior. Meron ba dito habang sarap na sarap siya sa paglalakwat siya at bibisyo, sabihin niya, Lord, iligtas mo ako dito. Walang nagsabi ng ganun. Ang nagsabi lang, alak pa! Yun, kadalasan sinabi, alak pa! No? Let's party! Yan ang mga sinisigaw. Pero walang sumigaw na habang masayang-masaya siya at kasama yung barkada, Lord, iligtas mo ako sa mga tropa ko. Iligtas mo ako sa bisyo. Tama? Hindi natin hiningi. During those times na nandun tayo sa kadiliman at nag-i-enjoy ka, hindi mo hiningi.
na i-redeem ka ni Lord. Tama? Meron po ba dito, hiningi mo yon habang nag-i-enjoy ka sa kasalanan? Ini-enjoy mo lang and looking forward for more. No? Naka-schedule ka na nga eh. At yun yung ibig sabihin ng verse na ito. While we were still sinners, Christ died for us. You see, alam ng Lord, makasalanan ka, alam ng Lord na i-enjoy mo yan. But God loves you. Mahal ka ng Diyos. Dahil kilala ka ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Amen. He knows even while we enjoy darkness, we need Him as our Savior. We need Him. Darating ang time, alam ng Diyos, malulungkot ka din. Iiwan ka din ng tropa mo. Darating ang time, may encounter mo din ako. Alam ng Diyos yan. That is why, kahit ikaw ay nagwawalwal pa, winawasak mo yung buhay mo, sabi ng Lord, mahal kita. Binigay ko na yung buhay ko para sa iyo. Amen? This verse shows that many times, sa buhay po natin, we don't know what we need. Kala natin yun ang kailangan natin, masaya tayo, marami tayong tropa, no? Kumbaga, marami tayong ginagawang mga mali, no? Many times we don't know what we need, but God knows what is best for us. Alam na ng Diyos, biro mo na, habang ikaw ay nagkakasala, sabi ng Lord, sige, mamamatay na ako sa krus para sa iyo. Bakit? Nag-prepare na si Lord. No? Inihanda na niya. Why? Because He knows His plans for you. Amen? You see, God will not wait for you to come into your senses. And after that, He will have a plan and action for your life. No. Ang Diyos, hindi ka hihintay na matauhan ka muna at ikaw ay mahimasmasan, saka lang siya gagawa ng plano sa'yo. Uy, nahimasmasan na tong anak ko. Aba, nahimasmasan na to. Okay na to. Saka palang gagawa ng plano. No, hindi ganun ang Diyos. Meron ng plano ang Diyos sa'yo. Kahit ikaw ay makasalanan pa. Yun yung sinasabi ng verse. While we were still sinners, God died for us. Why? Because God has a plan for your life. Amen. Hallelujah. Kanyang kabuti ang Diyos. Kanyang kabuti ang Diyos. Sino mag-aakala sa atin, yung mga buhay natin? O ako na lang. Sino mag-aakala? Kaya nga yung ibang mga kaibigan ko, pag nalaman nilang pastor ako, hindi makapaniwala. Sino mag-aakala na isang Pastor J o isang J na pasimuno sa kalukuhan noon? No? Na isang J na kung saan ay namumuhay sa kasalanan at kumbaga nagdadala pa ng ibang tao para magkasala. No? Ang dami ko mga ginawang mga mali. No? Tanungin niyo na lang yung mga kamag-anak ko dito. No? Yung buhay ko, kung ano yung pinagagawa ko. Sa magkakapatid, ako talaga yung sungay ko, humaba, umikot pa. Sobrang haba. No? Ganon. Sino mag-aakala na magiging pastor? Amen? Si Lord yan eh. May plano si Lord. Kahit ako, sabi nga alam nyo, ilang beses na ako, yung kumbaga kamuntik-muntika. Minsan, umuwi ako, lasing na lasing ako. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi, nakapag-drive pa uwi eh. Yung may honor kami noon eh. Galing ako sa mga kaibigan ko noon. Yung owner namin. Di ba yung owner, wala siyang bintana, bukas. No? Di madaling araw, uuwi na ako kasi gigising yung magulang ko ng alas 4. Kailangan bago mag alas 4, makauwi na ako. Para mukhang nandun lang ako, natutulog. No? Paspas, galing Pasig, paspas na kaya alam nyo. Lasing ako. Alam nyo, di ko man nararamdaman yung hangin sa mukha ko eh. Bilis ko talaga doon sa Ortigas Avenue. Yung tulay ng Rosario, lumilipad yung owner.
Tapos bigla-bigla, meron palang construction. Naglalatag pala ng semento. Ganon. Buti na lang, hindi yung sementong nasagasaan ko. Bsh! Umiikot yung owner na ko. Sabi ko, hintuan lahat ng mga sasakyan. No? Hindi alam ng magulang ko yun. Kasi pagdating sa bahay, nilinis ko kagad eh. Sabi ko, mahalata, may semento yung ilalim ng sasakyan. Sabi ko, Lord, antindi. No? Minsan ganun. Pero si Lord may plano. Amen? Buhay natin, di ba? Sino mag-aakala na ikaw ay magiging Kristyano? Pero you see, dahil may plano ang Diyos, iningatan tayo ng Diyos. Amen? Ganyan po kabuti ang Diyos. That is why we can trust God in all that He does is for our best. Kaya pwede natin pagkatiwala sa Diyos o magtiwala sa Diyos na lahat ng ginagawa ng Diyos para po sa atin ay para sa ikabubuti natin. Amen? Even though we don't ask for it. Hindi mo naman hiningi, Lord. No? Hindi mo naman hiningi during those times na nung ikaw ay gumagawa ng kasalanan na, Lord, ingatan mo po ako, Lord. No? Preserve mo po ako. Kahit hindi mo hiningi, iningatan ka ni Lord. Amen? Minsan hindi natin maunawaan bakit ginagawa ng Diyos yun because meron po kasing magandang plano ang Diyos. Many times we don't know what is best for us. We only see and what we think is good for us. No? Hindi natin alam what is best for us. Di ba? Na-experience nyo na ba yan sa buhay nyo? Hindi mo nga alam kung ano plano mo sa buhay. Hindi mo nga alam kung anong pangarap mo eh. Basta gusto mo lang mamuhay. No? Mairaos itong araw na ito, then bukas uli, no? Yun na naman ang iisipin mo. No? We don't know what is best for us. Ang gusto lang natin, no, what is good for us. Pero God knows what is best for us. Sabi mo sa katabi mo, God knows what is best for you. Amen. Hallelujah. And today, kapatid, gusto ko maunawaan po ninyo, sometimes hindi natin maarok, hindi natin magets bakit ito yung binibigay ng Diyos. Okay? Pero ang tinuturo ng Diyos sa atin dito, kapatid, pagtiwalaan mo lang siya. Pagtiwalaan mo lang siya. Nung tayo nga makasalanan, iningatan tayo At may plano pa rin ng Diyos sa atin Lalo na ngayon na ikaw ay isang anak niya. Lalo na ngayon, kapatid. Kaya kapatid, no? Pagtiwalaan mo lang. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 12. Now we see things imperfectly, like puzzling reflection in a mirror. But then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely, just as God now knows me completely. Hallelujah. No? If there's one thing that is true, God knows us completely. Kilala tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi yung kikilalanin ka muna. Aalimin mo muna, kaya mo ba to? Pag ito ba ang pinadala ko sa'yo, pag ito ba ang pinagdaanan mo, makakayanan mo? Or mas bubuti ka? Hindi ganun ang Diyos. Alam na niya, kilala ka na niya. Amen. God knows us completely. Amen. Even if we don't know God completely. Kaya sabi dito, no, we see things imperfectly. Like puzzling reflections in a mirror. Ganyan tayo. Kahit tayo po yung mga Kristiyano na, ang nakikita lang at pinapakita ng Diyos are things, no, na parang reflection, no, pieces of the puzzle, no? Pero as we
continue to trust in the Lord, as we continue to obey God, doon mo makikita, doon nabubuo yung mga passages, makikita mo yung katotohanan, yung clarity, sasabihin mo, yung pala yun. Kaya pala noong 2023, ganun. Kaya pala, yun ang nangyari. Kaya pala yun ang aking pinagdaanan. Kaya pala yung pamilya ko, ganito. Hello? Pag nagtiwala tayo sa Diyos, nagpatuloy tayo sa Diyos, in 2024, makikita mo, nabubuo, yung pala yun. Amen? Hallelujah. We may not see the big picture yet. We only see pieces of the puzzle. Pieces of the puzzle. Pag tayo nagpatuloy next year sa Diyos, na nagtitiwala at nananampalataya at nangahawakan sa Diyos, then madadagdagan na naman yung pieces ng puzzle na yun. Mas nagiging malinaw ang lahat ng bagay. Amen? Trust God. Sabi mo, trust God. Bakit kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos sa ating buhay? Because He is our Creator. Siya lumikha sa atin. He is the one who designed us. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may binigay si Lord, ibig sabihin, kilala ka na niya. God knows you completely. Kaya mo yan. Yung ibibigay sa iyo ng Diyos na yan, hindi yan bibigay sa iyo ng Diyos para mawasak ka. Binibigay ng Diyos sa iyo para mag-grow ka. Kaya mo yan. Amen. Kung saan ka itatanim ng Diyos, ibig sabihin, kung saan ka maitanim ng Diyos, disyerto man yan, tabi man ng ilog yan, matabang lupa man yan, o hindi. Kapatid, pag diyan ka tinanim ng Lord, ibig sabihin, diyan ka lalago. Amen. Ang ine-expect sa iyo ng Diyos, hindi yung ikaw ay matuyo. Ang ine-expect sa iyo ng Diyos, kaya ka tinanim, para ikaw diyan magbunga. Amen? Minsan ganyan tayo eh. Lord, ba't ako nandito sa ganitong sitwasyon? Lord, ba't ako nandito sa ganitong lugar? No? Lord, ayoko dito, kapatid. If you know na diyan ka nilagay ng Diyos, bear fruit. Grow in the Lord. Amen. Magpagamit tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Trust God. He is your Creator. He is our designer. He designed us. Alam niya what is best for us. No? Tayo, hindi natin alam what is best for us, but God knows what is best for us because He knows us completely. Amen? He is the engineer ng ating buhay. No? Alam ng Diyos yung kakayanan mo. Hallelujah. Ito po'y lagi kong napapatotoo at lagi ko pong nakikwento. Lagi ko ba nakikwento to? Parang isang beses ko palang nakwento to sa church. Yung pagsubok na dinaanan naming pamilya, lalo na po kami mag-asawa, nung ipinanganak po si Zoe. Yung si Zoe po ay talaga pong yan po ay gift ni Lord. Dahil for many years nagpe-pray po kami. Kasi 3 na yung lalaki naming anak eh. No? Sabi namin, Lord, no, wala pa po kami anak na babae. Okay, so pray kami and then binigay ng Lord si Zoe. So nagbuntis po si Sister Tin, no? The problem is merong complication, no? Nakalimutan ko na yung tawag doon sa komplikasyon na yun. Previa, ano ba sa? Previa? Placenta previa, tama? Placenta previa. No? So nung cesarean po siya, okay, alam niyo yung pag ikaw nakakatatlong anak na ako sanay na, bakit po? Biruin mo, yung 3 na yan. Nasa operating room ako, pinapanood ko yung cesarean section. Kasi yung doktor namin ay Christian, no, alam niyang pastor ako. Sabi niya, pastor, tara, punta ka dito, panoorin mo. Sabi ko, ha? No? Nidala pa akong camera na, pinipicturean ko pa. No? So, sanay na ako, nakakatatlo na eh. Nakikita ko na yun. No? Na binibiyak, nakikita ko na, lalabas yung bata. Alam ko na yan.
So, nung si Zoe na, the usual, no? Okay na cool ako. Tuwan-tuwa pa ako. Uy, girl, no? Eto na, girl na. Naka-girl din kami. Nalimutan nung aming doktor na siya ay placenta previa. Ibig sabihin, no, yung kanyang placenta ay dumikit. No, nakadikit doon sa kanya na kung saan nag-ugat. Okay? So, nung nilabas na si Zoe, tuwan-tuwa ako. Picture pa ako. Ay, natitignan ko si Zoe. Ay, thank you, Lord. Nung tatanggalin na yung kanyang placenta, di hinugot na gano'n. Ay, cutting. No? Yung dumugo. No? Kasi, nag-ugat na yung kanyang placenta doon sa kanyang katawan. So, dumugo siya. Grabe, nandun ako. Masaya ako nung lumabas si Zoe, nung biglang dumugo biglang tutututut, nagtunugan yung mga tapos yung nakita ko yung sumisip-sip ng dugo para, yung mga dugo para nakita ko biglang napupuno. No? Tapos nagkakagulo na sila. Tapos nakita ko si Titi, namumutla ng gano'n. Tingnan akong gano'n. Yun na pala yun. Sabi ko, Lord. Sabi sa akin ng doktor, labas ka muna. So, listen. Sabi ko, doon ko naunawaan yung word ng Diyos. Kasi, I think that was a Sunday nung kami po ay nagpunta sa ospital. Sunday ng gabi. Monday po nanganak siya. Friday night, I was sitting doon sa upuan. And then God spoke to me. Friday night. Sabi sa akin ng Diyos ito. Narinig ko talaga. No? Nagulat ako out of nowhere. Biglang narinig ko in the spirit. Sabi sa akin ng Diyos, may mga bagay na hindi mo kayang explain o hindi mo kayang unawain. Pero ipagkatiwala mo lang sa Diyos. Hindi lahat ng bagay kailangan maunawaan mo. Ganon. Magtiwala ka lang sa Diyos. Alam mo, during those time na ganon, sinasabi sa akin nung doktora na mag-pray lang tayo. No? Then, niremind ako ng Diyos yung sinabi niya nung Friday. Sabi niya, may mga bagay na hindi mo maunawaan o hindi mo alam yung sagot, pero pagkatiwalaan mo lang ako. Sabi ko, sige Lord, alam ko walang masamang mangyayari. Alam nyo, yung experience nga ni Tin, nakita na niya yung sarili niya. Nandun sa nakahiga . Alam mo, may out of the body experience na siya. Kasi gano'n na siya . Kumbaga, wala na magawa yung mga doktor. Hanggang sa nagtulong-tulong na po yung mga doktor, may mga tinawag pang doktor. Ang ginawa nila is, tinanggal na nila yung kinabitan siya ng tubo dito, dinirekta na sa puso niya yung tubo. Kasi para hindi na magpapump ng mahirapan magpump, dinirekta na yung dugo sa puso. Praise God. At si Lord po ay iningatan po si Sister Tin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko nga, Lord, nandun ako sa kwarto, sabi ko, Lord, salamat. Kasi kung hindi mo ako sinabihan nung Friday, baka naglulupasay na ako dito sa ospital. Nagwawala na ako. Ginawa. Pero dahil ahead, sinabihan na ako ng Diyos and ni-remind ako during that time. Sabi ko, Lord, walang masamang mangyayari. At true enough, no? Wala talaga masamang nangyari. Kaya lang ang problema, 1 linggo na kami sa ospital. At hindi pa kami makalabas. Kasi yung bill po namin nasa almost 500,000 na. So, sabi nga namin, Lord, magaling na si Tin. In fact, si Zoe nakauwi na nga sa bahay. Sabi namin, uwi nyo na to. Kasi pag hindi inuwi, tatagal sa nursery, dadami yung bill. Kaya sabi namin, pwede na po bang uwi yung baby? O sige, pwede nyo nang uwi. Nakauwi na yung si Zoe. Si Tin na lang ang nandun. Saka kami. Wala po kami 500,000 na pambabayad. No? Alam niyo ang buti ni Lord. May bumisita sa amin. No? Non-Christian pa. Alam mo sabi niya, o sige, ako na magbabayad yan.
Hallelujah. Kaya yung araw din, nakauwi kami. Amen. Ganyan kabuti si Lord. No? Hallelujah. Kaya alam nyo, may mga bagay na hindi mo kayang explain. Sabi mo, Lord, bakit to? Bakit to? Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Si Lord, kilala ka niya. At meron siyang nakahanda ng plano para sa iyo. There are things that will come in your life that you will not understand or you will never know the answer. Di ba, minsan din may dumarating, Lord, hindi ko maunawaan. Bakit? Ano ba ang sagot? Kapatid, pero tandaan mo, but if you are living for God and you are in good relationship with God, just trust Him in everything. God is always in control. Amen? May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi mo maunawaan bakit nangyayari. Ni wala kang sagot. Tahimik ang langit, tahimik si Lord. Pero pag alam mo na okay kayo ni Lord, maayos ang relasyon mo sa Diyos, magtiwala ka lang. He is in control. Amen. Malalampasan mo yan, makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Amen. Proverbs 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. Magtiwala, kahit alam mo, kahit marami ka pang alam, kahit marami ka pang napanood sa YouTube o sa internet, no, kapatid, trust in the Lord. Do not depend on your own understanding. Amen. So, ganon kapatid. Hallelujah. Maybe you don't know what is in store for you in 2024. Siguro marami sa atin, hindi natin alam, Lord, ano ba mangyayari sa amin 2024, Lord? No? We can only see a rough picture, a reflection, a piece of the puzzle, but trust in the Lord. Amen. He knows the best for you in 2024. Amen. Trust God. He knows the best for you in 2024. He has a better plan, better than what you have in mind. Amen? Hallelujah. So pagkatiwala lang natin sa Diyos, kapatid, no? Tayo po nagtitiwala sa Diyos. We trust God that in 2024, He has something good that is in store for us. Amen? Better than 2023. Amen? Sabihin po natin lahat, better than 2023. Amen. Hallelujah. More than we can think or imagine. Ganyan po si Lord. More than doon sa ginawa niya in 2023 or blessing na atin, more than ang ibibigay ng Diyos in 2024. Ephesians chapter 3 verse 18 says, may you have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Kapatid, sabi nung verse, nawa ay magets natin, no? Kung paano katindi yung kapangyarihan, no? Kung paano kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Dahil itong nakahanda sa atin ng Diyos, sabi dito, it surpasses knowledge. Ibig sabihin, hindi kayang arukin ng isipan, hindi kayang contain ng iyong isipan, yung pwedeng gawin sa atin ng Diyos, yung pwedeng ibuhos na blessing ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi dun sa verse 20, to Him who is able, kapatid, God is able, to do immeasurably more. Ang kayang gawin ng Diyos is without measure. Amen? Immeasurably more than we ask, imagine, according to His power that is at work within us. Amen. God has definitely something wonderful that is in store for us this coming year. Amen? And God will never run out of blessings. God will never run out of surprises, of good things. Amen? Bakit? He is able to do immeasurably more. Isipin mo, immeasurable na, tapos more pa. Grabe na yun. No?
Sobra-sobra na yon, pero ganyan ang Diyos natin. No, ganyan ang Diyos natin. Hindi kayang arukin ng isip. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. God will never run out of blessing and surprises. This coming year, kapatid, tanggapin nyo to. I declare, no, we will have we will experience greater things from God. Amen. This year, kapatid, yung ating mga prayers will be answered. Amen. This year, we declare there will be breakthroughs, kapatid. Breakthrough sa family, breakthrough sa ating negosyo, breakthrough sa ating trabaho, kapatid. This year, kapatid, hindi lang natural blessing, even supernatural blessing ang ating inaasahan sa Panginoon. Amen. Even miracles, kapatid. Believe in the Lord. Trust in the Lord. He will do it. Amen. Because He can do immeasurably more. This year, 2024, is God's year for you and for your family. Amen. So be excited. Tingnan mo yung katabi mo, excited ba yan? Ha? Alugin mo, sabi mo, be excited! Amen. Parang di kayo excited. No? Pero you see, listen, for us to experience this, we need to trust God. No? Si Lord, hindi siya mauubusan. Marami siyang blessing, marami siyang gagawin pa. Pero kapatid, kailangan mong pagtiwalaan ng Diyos. Kasi may mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. This year, no? 2024, may mga gagawin ang Diyos sa buhay mo, pero kailangan ipagkatiwala mo lang sa Kanya. Minsan, para bang, Lord, hindi naman ito yung gusto ko. Lord, hindi naman ito yung desire ng puso ko. Pero kapatid, kailangan mo magtiwala sa Diyos. He knows what is best for us. So how do we demonstrate our trust in God? No? Naikli lang po ito. Number 1 is we trust Him in everything. We trust Him in everything. Magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay mo. Minsan kasi tayo, no, pag alam na natin, hindi na natin pinagkakatiwala sa Diyos. Kapatid, hindi. Kahit alam mo na yan, pagkatiwala mo pa rin sa Diyos. Amen? Do not take for granted everything that comes in your way. Sabihin mo, ano yan? Yakang-yaka ko yan. Sisiw sa akin yan. No? Alam ko na yan. No, don't take it for granted. Amen? Pagkatiwala mo pa rin sa Diyos yan. Trust in the Lord in small and big things in your life. Maliit man yan o malaki man yan, no, na dumarating sa buhay mo, kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Amen? Let us show God that everything comes from Him and we entrust everything to Him. Kasi pag tayo po nagtitiwala sa Diyos in everything, no, pinapakita po natin na, Lord, lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo at lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Amen. So, how do we trust God? Trust Him in everything. Sa lahat, kapatid. Number 2, no? How do we trust God? We surrender to Him everything. Isusuko mo sa Diyos lahat. Alam niyo, ang pagtitiwala kasi sa Diyos ay kailangan yan ay itotodo mo Lahat ay ibibigay mo Kaya mababasa niyo merong everything. Bakit? Kasi minsan yung mga bagay na hindi mo kaya pagkatiwala sa Diyos, doon ka magkakaproblema. Kasi doon papakita ng Diyos na, ayaw mong pagkatiwala sa akin yan, Sige, makikita mo, hindi ikaw ang may control niyan. Hello? Kaya kailangan we need to surrender to Him everything. Amen? Let go of the things that God is asking us to surrender. Pag ikaw nagtitiwala sa Diyos, kapatid, at merong pinapabitawan sa iyo ang Diyos, at may pinapasuko sa iyo ang Diyos, kailangan bitawan mo. Kailangan ibigay mo. Amen. Ganun ang pagtitiwala sa Diyos.
Minsan tayo may hinihingi ang Diyos sa atin. Sasabihin natin, Lord, wag po. Lord, wag siya. No? Wag siya, Lord. Iba na lang. Meron pong isang istorya. Ewan ko po narinig yun na ito. Kung paano daw hinuhuli yung mga unggoy sa Africa noon. Alam niyo kung paano daw hinuhuli yung mga unggoy sa Africa noon. Ang gagawin po nila, kukuha sila ng garapon. No? Yung bote. Alam niyo yung garapon dati ng mga malalaking ganon, tapos pagdating sa dulo, ay may mga ganyang kalaking butas. Kaya ang gagawin daw ng mga hunter noon sa Africa, lalagyan daw ng saging yun sa loob. Tapos yung mga unggoy, pag nakita nila, may saging yung loob ng bote, garapon, papasok nila yung kamay nila. Sakto yung kamay nila, maaabot ngayon nila yung saging. Kaya lang ang problema, pag hawak nila yung saging at kukunin nila yung saging, hindi na nila matanggal yung kamay nila. Bakit? Hindi kasya yung saging. No? Yung mga unggoy daw, no, ganun ang ginagawa. Hinuhugot ng gusto yung saging, hindi mahugot. Bakit? Nakaharang, kumakalang yung saging. Ngayon darating yung hunter. Ang dala-dala na ng hunter, pamalo lang. No? Nakikita ngayon ng unggoy, dumarating yung hunter, may dalang pamalo. Ang gagawin niya, hihilahin niya yung garapon na ganun. No? Kinakaladkad niya yung garapon kasi ayaw niyang bitawan yung saging. No? Di kahit anong takbo niya, hirap na hirap siyang katatakbo, inaabutan pa rin siya nung naglalakad lang ng ganyan yung hunter, may dalang pamalo. Hanggang sa abutan, papaluin siya sa ulo, tulog. No? Dahil lang sa saging, nahuli. No? May mga bagay na kailangan mong bitawan. Amen. Para ikaw ay maging malaya. May mga bagay na kailangan mong bitawan para maging maayos ang mga bagay-bagay. Amen. Minsan yung mga paborito natin, no? Yan ang nagpapahamak sa atin. Yung mga bagay. Kaya pinapabitawan sa atin ng Diyos yan eh. Diyan ka napapahamak eh. Hello? Pastor, ayos-ayos naman ito. Bakit ko bibitawan? Listen, kaya yung pinapabitawan sa iyo ng Diyos kasi papalitan niya ng mas maganda. Amen. Hindi naman yan the best eh. Good lang yan. Pero pag yan binitawan mo, binigay mo sa Diyos, hindi ka naman talaga mawawalan. Papalitan ni Lord yan ng mas maganda. Yung the best. Amen? Kaya lang, minsan tayo, no, lumalapit na yung kaaway, lagi ka nang pinapalo ng kaaway, ayaw mo pa rin bitawan yung saging. Tingnan mo lang yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging unggoy. Sabi mo sa kanya, bitawan mo na yung saging. Amen. We need to surrender to Him everything. You see, we will never be free unless we surrender everything to Him. Hindi talaga tayo tunay na magiging malaya sa Diyos kung hindi natin isusuko yung mga bagay na pinapasuko ng Diyos sa atin. Kasi yung mga bagay na yan talaga ang nagpapahirap, yan talaga ang nagiging problema natin sa ating buhay, kaya yan hinihingi ng Diyos. Amen. Tandaan po natin to, the greater the sacrifice, the greater the reward. Minsan kung ano yung pinakamasakit, Lord, bakit bibitawan ko to? Ano yung pinakamasakit? Yun yung malaki ang reward na ibabalik ng Diyos. Amen. So think about it. This coming year, no? Ano ba yung noong 2023 ay pinapabitawan na sa iyo ng Diyos? Pinapasuko sa iyo ng Diyos. Baka naman pagdating ng 2024 ay hawak-hawak mo pa rin yung saging na yan. No? Bitawan mo na yan. Papalitan ni Lord ng mas maganda yan. Amen? The greater the sacrifice, kapatid, the greater the reward. Number 3, how do we trust God? We allow Him to do His works and plans. Paano tayo nagtitiwala sa Diyos? Hinahayaan natin na kumilos, gumawa ang Diyos at gawin niya yung kanyang plano sa ating buhay. Ito po ay naririnig natin kadalasan. Sinasabi natin, experience is the best teacher.
Tama? Sinasabi natin yan at naririnig natin. Experience is the best teacher. Although sometimes it is true, kasi yung experience natin, meron tayo natututunan. Nag-grow tayo dyan. Amen? Pero, sometimes, God will teach us to be humble. No? Sometimes God will humble us just to teach us new things. Minsan, ang gagawin ng Lord, yung experience mo, hindi gano'n na magiging outcome. Although na-experience mo na, magiging iba. Bakit? Kasi may itinuturong bago si Lord. Amen. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na experience is the best teacher. Kasi pag binigyan ka ni Lord na same scenario, same experience, pero iba naman. Ibig sabihin, hinahumble tayo ni Lord. At may tinuturong bago. Amen? Si Lord pa, hindi mauubusan yun ng pwedeng ibigay sa atin na, diba? Immeasurably more nga siya. No? You see, God, the Holy Spirit, is the best teacher. Amen. Kahit sabihin mo, Lord, pagdaanan ko na to, Lord, alam ko na to, Lord, tagal ko ng Kristiyano. Kapatid, kailangan matuto pa rin tayo. Allow God to do His works. Trust in Him. The Holy Spirit, siya magsasabi, siya magtuturo sa atin paano natin i-handle itong mga situations na ito. Amen? Trusting God is allowing Him to have His way. Pag ikaw nagtiwala sa Diyos, no, binibigay mo, Lord, ikaw na bahala. Lord, ikaw po ang masunod. No? You allow Him to do His works. You allow Him to do His plans. So be open for new experiences. Amen? Be open sa bagong pagkilos ng Diyos sa atin sa taon na ito. Amen? Amen? Hallelujah. Maging bukas tayo. Kung may gagawin na bago si Lord, hallelujah. Sige Lord, gawin natin. Sige Lord, we allow you Lord to have your way. Amen? New experience, new ways of God. Amen? Hindi kasi natin pwedeng i-count si Lord eh. Lord, ito naman yung ginawa namin noong 2023. Lord, ito naman, sanay na ako dito eh. No, kapatid. Hindi mo pwede i-count si Lord. Pag may gustong gawin si Lord na bago this 2024, allow Him. Hayaan mo siya. That's the best for you. Number 4, how do we trust God? We don't doubt. We don't question. We don't grumble and complain sa Diyos. Yan. Minsan kasi, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, may mga bagay na nangyayari na hindi yun ang gusto nating outcome. Okay? I don't know kung na-experience yun na to. Meron kang pinag-pray, meron kang hiningi sa Diyos, pero iba nangyari. Meron kang inaasahan, no? When things don't go as you wanted or expected, ano nagiging reaction mo sa Diyos? Do you doubt God sa kanyang ginagawa? Do you question God? Ni-question mo ba ang Diyos? O ikaw ay nagtatampo sa Diyos, nagmumukmuk sa Diyos, at nagrereklamo sa Kanya? Okay? Minsan ganyan tayo, we question God because we don't understand what is happening. Pag di mo naunawaan, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Lord, nag-grumble tayo, nagko-complain tayo. No? Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng bagay alam natin ang sagot. Hindi lahat ng bagay mauunawaan mo. Pero magtiwala ka sa Diyos. Amen. Katulad nung nangyari yung testimony ko, yung nangyari sa akin. Sabi ko nga, Lord, grabe naman. Ba't naman nangyari sa amin to? Tagal na namin pinagpe-pray to. Tagal na namin to hinihiling sa inyo, Lord. Naglilingkod ako, kami buong pamilya. No, naglilingkod sa iyo. Tapos ganun ang mangyayari.
Di ko maunawaan eh. Kaya sabi ng Lord sa akin, hindi lahat ng bagay kailangan maunawaan mo, pero magtiwala ka lang. O di magtitiwala lang ako. Hindi naman napahamak eh. Amen? May mga bagay talaga na hindi natin maunawaan. Kumbaga parang, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Pero do not doubt God. Pag ikaw, alam mo na you are doon sa lugar na nilagay ng Diyos, alam mo okay ka sa Diyos, wala kang problema ni Lord, do not doubt God even if you don't understand what is happening. Amen? Don't question Him. Tingnan mo yung ginawa ng mga Israelita in the desert. In the desert. Doon sila nag-complain, doon sila nag-grumble sa Diyos. Ano ginawa sa kanila ng Diyos? Hindi sila nakapasok sa promised land. Ano ginawa sa kanila ng Diyos? Doon sila, no, namatay sa gitna ng desert. Why? Because they grumble and complain. Bakit? Kasi isipin mo, ano bang complain nila? Ano bang ginagrumble nila? Sabi nila, Lord, tinanggal niyo kami sa Egypt. No? Tapos dinala mo ba kami dito sa disyerto para dito kami mamatay? Bakit? Wala silang makain eh. Wala silang mainom. Puro buhangin lang yun. Yung nandun sa kanila. They don't understand why. That's why they grumble, they complain. Hindi nila naunawaan na tinuturuan sila ng Diyos, piniprepare sila doon sa promised land. Kasi pagdating sa promised land, pagpasok mo doon, hindi naman party-party kagad. Daming laban pa. Pero they grumble, they complain, they doubt God. That is why sabi ng Lord, hindi kayo makakapasok. Don't be like that. Amen? Don't doubt God, don't question Him, don't grumble, don't complain. Trust His process. Pagkatiwalaan mo yung proseso ng Diyos. Amen? Pag tayo nandoon sa time na kung saan hindi mo maunawaan, listen, pag nandoon tayo sa time na hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan at ikaw nagtitiwala sa Diyos, paano mo may papakita yung pagtitiwala mo sa Diyos? Wait on Him. How do you wait on Him? You pray. Imbis na magsalita ka, imbis na magreklamo ka, imbis na magalit ka, you pray and seek His face. Sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka hanapin mo ang mukha ng Diyos. Amen? Pag ganyan ang reaction mo, kapatid, then you will win God's favor. Amen? Kung yung mga Israelita sa disyerto, nung sila'y nagutom at sila'y nauhaw, kung sila ay nanalangin at sila ay nag-worship sa Diyos, no? Instead na sila ay magtayo ng kanilang sariling golden calf at mag-celebrate, no? Sila dapat ay nanalangin sa Diyos, then baka iba ang naging resulta. Pero ibang ginawa nila eh. No? Pag tayo po, kapatid, hallelujah, we don't doubt, we don't grumble, we don't complain, we don't question God, but we trust God. We just pray and we seek His face, then we will win His favor. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kamusta yung naging 2023 natin? Kamusta yung naging 2023 natin? Ano po ba yung mga importanteng mga bagay na natutunan natin last year? Kapatid, it's a tragedy kung tayo po mga kapatid ay we will enter 2024 pero wala tayong natutunan in 2023. What is important, kapatid, is we have learned the lessons that God has taught us. Ang importante, kapatid, today is that we continue to fix our eyes on Jesus. Amen? We leave what is behind. We move forward.
and we focus on God's vision sa atin. Trust in the Lord. He will do greater things para sa buhay natin. Amen. You see, we can't control everything. We cannot control everything. But we trust God that He is always in control of everything. Amen. So today, ang tinuturo sa atin ng Diyos is this. Another year ang ating haharapin. Kailangan natin, kapatid, ay magtiwala sa Diyos. There are things, kapatid, na may come sa atin. We don't know the answer. We don't understand. Pero as long as we are faithful, as long as we are loving God, we know that God has something good in store for us. Can we all stand up? Today, tayo po'y mananalangin. Pero it's an individual prayer, kapatid. Kung nandito kayo, pamilya kayo, it's okay if you want to pray as a family. Pero our prayer is this. We will pray na, Lord, pagkakatiwala na po namin lahat sa iyo. This year, this coming year, lahat, Panginoon, ng gagawin mo, we will say yes and amen. Yan po ang magiging panalangin natin. Ano man yung mga bagay na kalooban at gusto ng Diyos, yan ay pagpe-pray natin. Amen. Sa iyo namin itinataas, O Diyos, ang lahat ng ito. Ikaw po nakakaalam ng the best para po sa amin. Lord, sa taon na aming haharapin, we believe and we know that you are in control. And you have something wonderful, great in store for us, Panginoon. But Lord, nagtitiwala po kami. Alam po namin, Lord God, you will never leave us nor forsake us. Alam po namin, Panginoon, all things will work together for the good of those who loves you. And Lord God, I pray sa pamilya, sa buhay ng bawat isa, this year, Lord, there will be breakthroughs, Lord. There will be supernatural blessings, Lord. Father, there will be restoration, Panginoon. There will be revival, Panginoon, sa buhay ng mga tao. Lord, we will see your goodness and experience, Lord God, your goodness. Lord, in the name of Jesus, we declare, Lord God, this 2024, Lord God, we will be blessed. We will be victorious, Lord God. We know, Lord God, Lord, that you will do greater things, Lord. From one glory to another glory, you will bring us, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, I pray and declare miracles, signs, wonders, Panginoon, Lord God. I pray, Lord God, Lord, answered prayers, Panginoon, sa mga tao, Lord. Salamat po, Lord. Bless this church. Bless our church, Lord God. We declare increase, Lord God. Increase in quantity, increase in quality, Lord God. We declare, Lord God, Lord, from the north, east, Lord God, from south to west, you will draw all men to you, Lord God, in this place, Lord. Salamat po, Lord God. We declare great harvest. We declare, Lord God, more leaders. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord God, for everything, Lord God. All glory, all honor is yours alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah.